Hello sa inyong lahat. Ito ay ang Filipino Chill Recap, at ngayon pag-uusapan natin ang isang action fantasy film na tinatawag na The Monkey King 3. Maghanda kayo dahil may mga spoilers na darating. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang monghe na nagngangalang Master Tang na nasa isang misyon patungo sa India upang kunin ang mga banal na kasulatan at dalhin ito sa China. Kasama niya ang kanyang mga alagad, ang Monkey King na si Sun Wukong, si Baji, at si Sha. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa iba't ibang pagsubok, ngunit ang haharapin nila ngayon ang pinakamabigat sa lahat. Habang naglalakbay sila, tumawid sila sa isang ilog sakay ng bangka. Sa simula, mukhang maayos ang lahat, ngunit bigla na lamang lumitaw ang isang halimaw mula sa ilog at inatake sila. Pilit nilang ipinagtanggol ang kanilang mga sarili ngunit hindi sila nagtagumpay. Sa gitna ng panganib, bigla na lang lumitaw ang isang mahiwagang portal at nilamon ang grupo. Paglabas nila sa kabila ng portal, bigla silang nahulog mula sa napakataas na lugar. Habang patuloy ang kanilang pagbagsak, napansin ni Master Tang ang isang napakagandang babae, at tila na in love siya agad sa unang tingin. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang mahiwagang osa at iniligtas siya, habang si Wukong naman ang sumagip kay Master Tang. Samantala, si Baji at si Sha ay nagkaroon ng napakahirap na paglapag. Habang sinusubukan nilang alamin kung nasaan sila, nilapitan sila ng magandang babae at tinanong kung sila ba ay mga lalaki. Si Tang, na tila nahulog na ang loob sa babae, ay agad na sumagot ng, oo, ngunit ngumiti lang ang babae at umalis. Ilang sandali pa, dumating ang babae sa isang malaki at magarang kaharian na puro kababaihan ang naninirahan. Mula sa mga ministro, manggagawa, doktor, hanggang sa mga tagapamahala ng aklatan, lahat ay babae. Natuklasan din na ang magandang babae ay ang reyna ng kaharian na tinatawag nilang Womanland. Agad niyang sinabi sa kanyang mga tagapaglingkod ang tungkol sa mga lalaking nakita niya, ngunit wala ni isa ang naniwala sa kanya. Mukhang matagal nang hiwalay ang kaharian sa labas na mundo, kaya't walang sino man sa kanila ang nakakita ng lalaki kahit kailan. Habang ipinipilit ng reyna ang kanyang kwento, nagduda ang kanyang mga tagapaglingkod na baka siya ay may sakit. Kinuha nila ang isang lumang aklat na nagsasabing ang mga lalaki ay nakalalasan. Gayunpaman, hindi kumpleto ang paliwanag sa aklat dahil may mga nawawalang bahagi. Biglang dumating ang Empress ng kaharian, na siyang nagpalaki sa reyna at namumuno sa buong lugar. Nang marinig niya ang tsismis na may mga lalaking nakapasok sa kanilang kaharian, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang mga ito. Samantala, sina Master Tang, Wukong, at Sha ay naliligaw sa kagubatan at naghahanap ng direksyon. Si Baji naman ay nakakita ng kayamanan, isang grupo ng mga babae na naliligo sa ilog. Sa sobrang tuwa, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mag-anyong gwapong lalaki at lumapit sa kanila. Ngunit natuklasan ng mga babae ang kanyang panlilinlang at pinarusahan siya, dahilan upang bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Sa kabilang banda, sina Wukong, Tang, at Sha ay naaresto ng mga babaeng mandirigma. Sinubukan ni Master Tang na mapayapang kausapin ang mga babae at sinabihan ang kanyang mga alagad na huwag gumamit ng karahasan. Ngunit sa kabila nito, galit na galit ang mga babae at dinala sila sa kaharian para parusahan. Doon nila nalaman na nasa loob sila ng Womanland, isang kaharian kung saan walang lalaki. Sa wakas, nakaharap nila ang magandang babaeng una nilang nakita, at nadiskubre nila na siya pala ang reyna ng kaharian. Pagkatapos, dumating ang isang matandang babae na may dalang sinaunang aklat kung saan nakasulat ang tungkol sa isang monghe, isang unggoy, isang baboy, at isang asol na mandirigma. Sa aklat, nalaman na ang pagdating ng monghe at ng kanyang mga alagad ay matagal nang ipinahayag. Ayon sa prediksyon, ang kanilang pagdating ay magdadala ng kapahamakan sa kaharian. Nang marinig ito ng mga kababaihan, dumagsa ang presyon mula sa iba't ibang panig, lalo na mula sa Empress, na agad na nagutos na parusahan ng kamatayan ang mga lalaki. Pumayag rin ang reyna, ngunit bago iyon, nais muna niyang interogahin sila. Bagamat nagdadalawang isip, pumayag ang Empress, kaya ikinulong ang mga lalaki sa palasyo ng isang gabi bago ang araw ng kanilang pagbitay. Sa puntong ito, kaya ni Wukong, na may pambihirang lakas, nalabanan ang mga babae at palayain ang kanyang mga kaibigan. Ngunit naalala niya ang payo ni Master Tang na huwag gumamit ng karahasan, kaya pinili niyang sumunod.
Gayunpaman, nang gabing iyon, nagdesisyon si Master Tang na gumawa ng paraan upang makatakas. Binuksan ni Wukong ang pinto ng bilangguan, kaya nakatakas silang lahat. Sa parehong oras, dumating ang Reyna kasama ang kanyang mga tagapaglingkod upang interogahin sila, ngunit aksidente silang na-knockout ng mga lalaki. Sa labas, sinubukan ng mga lalaki na lumipad pabalik sa kanilang mundo, ngunit nalaman nila na ang kaharian ay protektado ng isang mahiwagang harang na kahit si Wukong ay hindi kayang labanan. Dahil dito, iminungkahi ni Wukong na makipag-usap sila sa Reyna, dahil siya lamang ang maaaring makatulong sa kanila. Pumayag si Master Tang at ang iba pa, at bumalik sila sa bilangguan. Ilang sandali pa, nagkamalay ang Reyna at ang kanyang mga tagapaglingkod at bumalik sa bilangguan. Nagpa siya ang Reyna na tanungin ang apat ng paisa-isa. Ininteroga niya si Tang, habang ang kanyang mga tagapaglingkod ang nagtanong sa iba pa. Sa interogasyon, inamin ng Reyna na naaakit siya kay Tang, ngunit ipinaliwanag ng huli na siya ay isang monghe at hindi maaaring magmahal. Sinabi rin niyang ang tanging layunin niya sa paglalakbay sa kanluran ay makuha ang banal na kasulatan upang alisin ang paghihirap sa mundo. Ibinigay niya sa Reyna ang kanyang talaan ng paglalakbay na naglalaman ng kanyang mga iniisip at pananaw. Habang nagiging mas magaan ang usapan nila, biglang sumingit si Wukong at nagtanong tungkol sa paraan ng pagtakas. Nangako naman ang Reyna na tutulungan sila. Biglang dumating ang Empress at inihayag na ang mga lalaki ay bibitayin kinabukasan. Kinabukasan, ang mga lalaki ay itinali at sinimulan ang paghahanda para sa kanilang pagbitay. Ilang sandali pa, dumating ang Reyna na nakadamit sundalo. Napag-alaman na may plano siya para makatakas ang mga lalaki. Ipinaalam niya sa kanila na pinalitan niya ang mga matutulis na palaso ng mga laruan, at ang kailangan lang nilang gawin ay magkunwaring patay. Pumayag ang mga lalaki, at nagsimula ang seremonya ng pagbitay. Inutusan ng Empress ang kanyang mga sundalo na barilin ang mga lalaki. Una, tinamaan si siya at napakahusay niyang nagkunwaring patay. Ngunit nang kay Tang na, nahirapan siyang magpanggap dahil naturuan siyang huwag manlinlang. Nakita ito ni siya at matalino niyang binato si Tang upang mawalan ito ng malay. Pagkatapos, tinamaan si Wukong, ngunit nang kay Baji na, iniutos ng Empress na palitan ang mga palaso. Sa kaharian na ito, ang pagiging lalaki ay isang malaking kasalanan, ngunit ang pagiging pangit na lalaki ay mas malala pa. Kaya't pinaulanan si Baji ng maraming palaso. Subalit dahil isa siyang demigod, hindi siya basta-basta mamamatay. Pagkatapos ng seremonya ng pagbitay, iniutos ng Empress na itapon ang kanilang mga katawan. Sa puntong ito, ang lahat ay ayon sa plano ng Reyna. Nadala niya ang mga lalaki sa isang ligtas na lugar na natuklas ang isang napakabanal na bahagi ng kaharian ng mga babae. Doon, inamin ng Reyna na kahit siya mismo ay hindi alam kung paano makaalis sa kaharian, dahil sa loob ng maraming siglo, walang sino mang nagtangkang umalis dito. Ngunit naniniwala siya na ang nawawalang pahina ng sinaunang aklat ang maaaring magbigay ng sagot. Nang marinig ito, natukoy ni Wukong na ang nawawalang pahina ng aklat ay nakatago sa paligid ng banal na lugar, kaya nagsimula silang maghanap. Ilang sandali pa, natagpuan ni Wukong ang papel at ibinigay ito kay Master Tang. Binasa ito ni Tang at nalaman na ang tanging paraan upang makalabas sa Womanland ay maunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Bilang monghe, inamin ni Tang na wala siyang gaanong alam tungkol sa pag-ibig. Ngunit biglang sinabi ng isa sa mga tagapaglingkod na narinig niya ang tungkol sa isang kwento ng pag-ibig sa kaharian ng mga babae. Ayon sa alamat, may isang babae na lubos na na-curious sa kung ano ang nasa kabila ng kaharian ng mga babae. Sa isang mahiwagang pagkakataon, nagkaroon siya ng relasyon sa isang waterboy mula sa labas ng kanilang mundo. Dahil magkaiba sila ng pinagmulan, hindi sila nagkita ng personal at nagkakaroon lamang ng koneksyon sa pamamagitan ng telepatiya. Sa kasamaang palad, kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa naging wakas ng kanilang kwento ng pag-ibig. Bigla na lang sumigaw sa sakit sina Tang, siya, at Baji nang lumaki ang kanilang mga tiyan. Binati sila ng Reyna at ipinaliwanag na ang tubig na ininom nila mula sa ilog ng sagradong lugar ay may mahiwagang kapangyarihan. Ang sino mang uminom nito ay mabubuntis, at tatagal lamang ng 9 na araw bago sila manganak. Dahil si Wukong lang ang hindi nabuntis, siya ang naatasang maghanap ng solusyon. Ngunit dahil sila ay mga lalaki, napakahirap para sa kanila na manganak kaya limitado ang oras ni Wukong upang iligtas sila. Sa kabutihang palad, may isang tagapaglingkod na nagsabi kay Wukong tungkol sa isang babaeng may taglay na tubig pampalaglag. Agad na pumunta si Wukong sa babaeng ito, ngunit nalaman niyang aabutin ng 100 taon ang proseso ng paggawa ng tubig pampalaglag. Nang magsimulang magmakaawa si Wukong, inamin ng babae na may mas mabilis na paraan.
Kailangan lamang na hawakan ni Wukong ang kanyang puso gamit ang tunay na pagmamahal at magpatulo ng kanyang luha. Ang mga luha na iyon ang magiging tubig na kailangan niya. Subalit, walang alam si Wukong tungkol sa pag-ibig dahil hindi pa siya nagkaroon ng karanasan sa isang babae. Ang tanging alam niya ay ang pagkalinga at pagmamahal na ipinakita sa kanya ni Master Tang. Sinimulang ikwento ni Wukong na noong araw, isa siyang magulo at pasaway na nilalang hanggang sa tinanggap siya ni Master Tang bilang alagad. Mula noon, nangako siyang hindi niya bibigwin ang kanyang guro at gagawin ang lahat upang protektahan ito. Sa hindi inaasahan, itinuring ng babae na isang kwento ng tunay na pag-ibig ang narinig at napaluha siya. Nakuha ni Wukong ang kanyang luha at agad na bumalik sa kanyang mga kasama. Samantala, hindi pa rin matanggap ni Tang ang ideya na siya ay mangganganak. Ngunit ipinaliwanag ng Reyna na hindi naman ito masama at sinabing ang pagpapa-abort ay katumbas ng pagpatay. Dahil dito, unti-unting natanggap ni Tang ang kanyang kalagayan at nagpasya na magbigay buhay. Pagdating ni Wukong dala ang tubig pampalaglag, sinabi ni Tang at ng iba pang lalaki na nais nilang ituloy ang pagbubuntis. Nagalit si Wukong sa kanilang desisyon dahil naniniwala siyang maaapektuhan nito ang layunin ni Tang. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang patigilan sila at pinilit silang inumin ang tubig pampalaglag. Agad na bumalik sa normal ang kanilang mga tiyan, ngunit kitang-kita ang pagkadismaya ni Tang. Upang mapakalma ang sarili, umalis si Tang at nagsimulang magsulat ng mga salita mula sa banal na kasulatan sa lupa. Simula pagkabata, ito ang kanyang paraan upang magpakalma. Sumama ang Reyna sa kanya at nagsimula rin silang magsulat ng kung ano-ano. Sa kasamaang palad, sa sobrang pagkaabala nila, napakalayo na nila sa kanilang kinaroroonan, at nakita sila ng Empress. Agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na dakpin si Tang sa kabila ng pagmamakaawa ng Reyna. Ngunit sa halip na ikulong, dinala si Tang sa tabing dagat. Kilala ang lugar na ito bilang Endless Sea, sino mang pumalaot dito ay hindi na babalik. Habang dinadala si Tang sa dagat, biglang dumating ang Reyna sakay ng kanyang USA at tumalon sa bangka. Hindi nagtagal, napakalayo na nila mula sa pampang at napalibutan ng makapal na ulap ang kanilang paligid. Wala na silang makitang direksyon, at tila nawala na sila sa kanilang landas. Samantala, lubos na nalungkot ang Empress dahil naniniwala siyang mawawasak ang Womanland kung wala ang Reyna. Agad siyang nagpunta kay Wukong at sinabi ang nangyari. Habang iniintindi ni Wukong ang sitwasyon, lumuhad ang Empress at nakiusap na iligtas ang Reyna. Dahil dito, napilitan si Wukong at agad na nagsimulang hanapin ang dalawa. Ang dagat na ito ay tinawag na Endless Sea sa isang mabigat na dahilan. Kahit na mayroong mahiwagang paningin si Wukong, hindi niya matagpuan sina Tang at ang Reyna. Samantala, sina Tang at ang Reyna ay na-stranded sa gitna ng dagat. Naglaho na ang ulap, ngunit wala silang ibang makita kundi ang karagatan. Bagamat hindi pa sila matagal sa dagat, pakiramdam nila ay napakahaba na ng kanilang pananatili. Nauhaw ang Reyna at nagtangkang uminom ng tubig dagat, ngunit pinigilan siya ni Tang at sinabing mas lalo lamang siyang mauuhaw dito. Sa huli, buong pusong inalok ni Tang ang kanyang laman upang kainin ng Reyna. Lubos na naantig ang Reyna sa alok na ito, ngunit tinanggihan niya ito at sinabing mas nais niyang harapin ang lahat ng pagsubok kasama si Tang. Pagkalipas ng ilang oras, isang napakalakas na bagyo ang tumama sa dagat, ngunit milagrosong nakaligtas ang dalawa at nagpalipas ng gabi. Matapos ang bagyo, narating ng kanilang bangka ang isang pampang. Lumabas na ito ang tinutukoy sa propesya, na ang tunay na pag-ibig lamang ang makakapagbukas ng mga pinto palabas ng kaharian ng mga babae. Ang pagmamahalan ni Tang at ng Reyna ang nagdulot ng paglitaw ng isang napakalaking tarangkahan sa gitna ng dagat. Nakita ito ni Wukong at ng kanyang mga kasama, kaya't agad nilang natagpuan si Tang. Agad nilang hinikayat si Tang na lisanin ang lugar, ngunit inimbitahan naman ni Tang ang Reyna na sumama sa kanila. Matapos ang kaunting talakayan, pumasok na ang mga lalaki sa tarangkahan. Ngunit nang sumubok ang Reyna, hinarang siya ng mahiwagang hadlang na nagsasabing hindi siya maaaring lumisan ng Womanland. Sinubukan niyang puwersahin ang kanyang daan, ngunit nagsimulang maging bato ang buong kaharian at ang mga mamamayan nito. Unti-unting naging bato ang Reyna, ngunit mabilis siyang niyakap ni Tang, na nagpabalik sa kanyang anyo. Sa kabila nito, nawalan siya ng malay. Sa susunod na tagpo, napansin din ng Waterboy ang tarangkahan at agad na lumangoy patungo sa Womanland kung saan naroon ang kanyang minamahal. Samantala, habang inaalagaan ng Empress ang Reyna, naalala niya ang kanyang nakaraan. Maraming taon na ang nakalilipas. Iniwan sa kanya ng nakaraang Reyna ang isang bata at sinabing ito ay may dugong nagmula sa Womanland.
Inatasan siya ng nakaraang reyna na alagaan ang bata ng buong puso. Doon isiniwalat na ang batang babaeng umibig sa Waterboy ay walang iba kundi ang Empress. Dahil sa kanyang responsibilidad na alagaan ang bata, napilitan siyang isuko ang kanyang pag-ibig. Samantala, nagdesisyon si Tang na manatili muna sa Womanland, hanggang sa tuluyang gumaling ang reyna. Sa pagkakataong ito, nagpakita sa kanya ang Goddess of Mercy at binigyan siya ng gabay. Sinabi nito na kailangang pumili si Tang sa dalawa, ang magmahal ng isang tao o ang magmahal sa lahat ng nilalang. Sa huli, naniniwala ang Diyos ang maaway na tama ang magiging desisyon ni Tang. Bumalik si Tang sa palasyo kung saan isinasagawa ng buong kaharian ang isang ritual para sa paggaling ng reyna. Habang nananalangin ang lahat, biglang dumating ang Waterboy at ginulat ang Empress. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal at sinabing matagal siyang naghintay ng 20 taon para sa sandaling ito. Lubos na naantig ang Empress, ngunit alam niya ang kanyang tadhana, ang gabayan ang reyna upang pamunuan ang kaharian. Kaya't tinanggihan niya ang muling pagsasama nila ng Waterboy. Sa galit, nagdesisyon ang Waterboy na wasakin ang kaharian. Una, dinukot niya sina Tang at ang reyna, ngunit agad silang nailigtas ng makapangyarihang Monkey King. Nang mabaygo ang kanyang unang plano, nag-transform ang Waterboy bilang isang demonyo at sinimulang salakayin ang kaharian. Nagkaisa sina Wukong, siya, at Baji upang pigilan siya, ngunit walang nagawa ang kanilang lakas. Di nagtagal, nag-transform pa ang Waterboy sa mas malaki at mas malakas na anyo at sinimulan niyang lunurin ang buong kaharian. Nawasak ang Womanland, at lahat ng kababaihan ay nahulog sa dagat. Sa harap ng pagkawasak, si Master Tang, habang nalunod na rin, ay pumasok sa isang malalim na meditasyon at nanalangin kay Lord Buddha upang iligtas ang mga tao. Sa di inaasahan, narinig ng Panginoon ang kanyang mga dasal at nagpakita. Iniligtas ni Lord Buddha ang mga babaeng nalunod at pinarusahan ang Waterboy dahil sa kanyang mga kasalanan. Sa wakas, tumila ang bagyo at unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa Womanland. Matapos ang maraming kaliwanagan, napagtanto ni Master Tang ang kanyang tungkulin at nagdesisyong ipagpatuloy ang kanyang misyon. Bagamat mabigat ang loob, tinanggap ng reyna ang desisyon ni Tang at ang kanyang sariling tadhana bilang pinuno ng kaharian. Sa huli, nagpaalam ang 4 na lalaki sa reyna at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kanluran, dala ang pag-asa na matamo ang mga banal na kasulatan. Ano ang tingin ninyo sa pelikulang ito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Kung gusto mo ang aking mga video, paki-like at subscribe para sa higit pang mga update. Magsusunod na lang ako sa susunod na pagkakataon.